Magandang araw po. Ako si Jenny May D. Andique na nagmula sa Filipino 1B. Sa araw na ito, ang aking tatalakayin ay patungkol sa kultura at tradisyon namin. Ang wikang ginagamit ko ay Cebuano o tinatawag nating Bisaya. Ang mga Bisaya ay isa sa mga katutubong Pilipino na binubuo ng malaki at maraming porsyento ng tao at naninirahan sa rehiyon ng Kabisayaan at ilang bahagi ng Mindanao. Narito ang kultura ng mga Cebuano. Isa na rito ang pagdidiriwang ng kapistahan. Nagdidiriwang sila dahil ito ay isang pagkakataon para sa mga Cebuano na ipakita ang kanilang pagmamalaki sa kanilang kultura at makibahagi sa mga panalangin at pasasalamat. Bilang mga malalim na rehelyosong tao, ang mga Cebuano ay nagpapahalaga sa mga kapistahan bilang mga panahon ng pananampalataya, pagkakaisa at pagdiriwang. Ikalawa na dito ang paghahanda ng pagkain sa mga napayapang kamag-anak tuwing araw ng patay, sa paniniwalang bumibisita sila. Ito ay isang tradisyonal na gawain na naglalayong mapaganda ang pagbisita ng mga kaluluwa sa kanilang mga pamilya at pinapakita rin ang pangangalaga at pag-aalaga ng mga naiwan. Ang paghahanda ng mga pagkain para sa mga yumao ay nagbibigay daan sa mga pamilya na magtipon at magbahagi ng mga alaala, kwento at mga tradisyon. Ito ay isang pagkakataon para sa mga naiwan na pamilya na ipakita ang kanilang pagmamahal at pag-aalaga sa mga yumao. Pangatlo, ang pagsasaulog ng Santa Cruzan o Flores de Mayo. Ang pagsasaulog ng Santa Cruzan o Flores de Mayo ay isang tradisyonal na pagdiriwang na ginaganap tuwing buwan ng Mayo. Ito ay isang makulay at masayang pagdiriwang na nagpapakita ng debosyon ng mga Pilipino sa Birheng Maria. Nagpaparada sila ng mga sagala, mga anghel, mga santo at santa at ang reyna ng mga bulaklak o ang Santa Cruzan Queen. Nag-aalay din sila ng mga bulaklak sa Birheng Maria bilang simbolo ng pagmamahal at debosyon ng mga Pilipino sa kanilang mapagmahal at mapagkalingang ina. Dahil ito ay isang paraan upang ipakita ng mga Pilipino ang kanilang debosyon sa Birheng Maria at ang pagpapahalaga sa kanilang mga kultura at tradisyon. Pang-apat, bisita Iglesia tuwing mahal na araw. Ito ang mga kaugalian naming mga Katoliko. Pumupunta kami sa 7 magkakaibang simbahan upang magdalaw at magdasal. Ito ay isinasagawa tuwing Huwebes Santo at Biyernes Santo bilang paraan ng mga Katolikong mananampalataya para gunitain at isabuhay ang panahon ng Kwaresma o mahal na araw bilang pakikiisa at pagbibigay parangal sa naging sakripisyo ni Jesus Kristo. Madalas itong ginagawa sa kalapit na mga simbahan upang mas madaling maikot ang 7 simbahan. Sa bawat simbahan, ang mga mananampalataya ay nagdarasal at nagpapakumbaba sa harap ng banal na sakramento. Panglima, ang pagpapakasal bago magkapamilya. Dahil ito ay nagbibigay ng legal na pagkilala sa pagmamahala ng dalawang individual at nagbubuklod sa kanila bilang mag-asawa. At ang pang-anim, mahigpit na pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil ito ay isang parenting style na kung saan ang mga magulang ay nagpapataas ng malalaking aspeto ng disiplina at pagkontrol sa kanilang mga anak. Ito ay karaniwang naglalayong magkaroon ng mataas na pamantayan at tagumpay ang mga anak. Para sa akin, mas maganda ang disiplina noon kesa ngayon. Katulad ko, napaka-istrikto at madisiplina ang mga magulang ko. Siguro pag hindi nila kami dinisiplina ng maayos, siguro pariwaran na yung buhay ko. Siguro hindi na ako nag-aaral ngayon. Siguro maaga na akong nabuntis. Lahat ng ginagawa ng mga magulang natin ay disiplina lamang. Dahil ayaw nilang mapadpad tayo sa maling landas. Dinidisiplina nila tayo dahil para din yun sa kinabukasan natin. Para magkaroon tayo ng magandang buhay. Narito ang mga pamahiin para sa patay, burol at libing. Una,
Ang sinumang magnakaw ng abuloy o anumang bagay na para sa patay ay magiging magnanakaw habang buhay. Sunod, bawal magpapakuha ng larawan na 3 lamang dahil mamamatay ang isa sa gitna. Sunod, bawal pumatay o kumatay ng manok kung hindi pa nakakapagbabang luksa. Sunod, bumibisita ang yumao kapag ayaw umalis ang isang kulay tsokolateng paru-paro. Sunod, bawal magulis pag may patay sa bahay. Sunod, huwag kumanta habang nasa harap ng kalan dahil maagang mamamatay ang mapapangasawa. Sunod, huwag lalapit sa patay kapag may sugat ka dahil hindi ito gagaling. Sunod, kapag mayroong puting paru-paro sa inyong tahanan habang mayroong nakaburol, ibig sabihin ay malinis ang kaluluwa ng taong namatay. Kapag nanaginip na naglalagas ang ngipin ay may kamag-anak na mamamatay. Magpalit agad ng damit pagkagaling sa burol o pakikipaglibing. O di kaya magpagpag ka muna bago ka pumasok ng bahay. Tama ang magdala ng pagkain paggaling sa patay sapagkat mamamatay rin ang isang kasambahay. May mamamatay na mahal sa buhay kapag nagupit ng kuko sa gabi. May namatay na mahal sa buhay pag nakaamoy ng kandila o bulaklak. At panghuli, ang paglalagay ng sisiw sa ibabaw ng kabaong ng namatayan ng sanhi ng krimen. Ngayon, dako naman tayo sa mga pamahiin ng mga buntis. Una, ang babaeng buntis na mahilig kumain ng kambal na saging ay magkakaanak ng kambal na sanggol. Ngunit kung kakain ka ng saging na magkadikit, kailangan mo itong paghiwalayin. Dahil may paniniwala kami kung kakainin ng buntis ang magkadikit na saging ay yung anak niya din ay magkadikit din. Huwag tumambay sa pintuan ang bisita ng buntis. Sa halip ay agad na pumasok sa loob ng bahay ang bisita upang hindi mahirapang manganak ang buntis. Kailangan gumapang pababa ng hagdan ang isang lalaki na nahihirapan sa panganganak ang asawa upang mapadali ang pagsisilang. At panghuli, kapag buntis ang isang babae, lalo na't nakatira ito sa malalayong lugar, dapat mag-ingat sila sa tiktik o tinatawag nating aswang. May mga paniniwala din kami na ito ang mabisang pangontra sa mga aswang o tiktik, katulad ng asin, bawang, buntot ng tilapia at buntot ng pagi. Katulad ng kung lalabas ka ng bahay, magsusuot ka ng maitim na damit para hindi kita ng mga aswang na may bata kang dinadala. Sunod, paligiran mo ang inyong bahay ng bawang at asin. Idikit ang buntot ng tilapia sa harap ng pintuan at itabi ang buntot ng pagi bago matulog para lubayan ka nila at hindi sila makakalapit sa iyo. Yan lamang po ang mga pamahiin namin patungkol sa mga buntis. Ngayon, dadako naman tayo sa mga pamahiin namin sa bahay. Una, hindi sinuswerte ang bahay na ang front door ay hindi nakaharap sa kalye. Kapag ang hagdan ng bahay ay mayroong 13 baitang, ang may-ari ng bahay ay maaagang mamatay o kaya ay maghihirap. Kapag may bumahing habang ikaw ay papaalis ng bahay, huwag mo nang ituloy ang iyong lakad dahil baka may sakunang mangyayari sa iyo. Kapag nakabili ka ng biik, iligid mo ito sa poste ng inyong bahay ng 7 beses upang hindi ito maglayas. At panghuli, malas ang anumang bahay na ginawa sa ika-13 ng anumang buwan. At yan lamang po ang aming mga pamahiin sa bahay. At ngayon, dadako na tayo sa huling pamahiin. Ito ang 10 pamahiin namin tuwing bagong taon. Una, pagkompleto sa simbang gabi. Ang simbang gabi ay bahagi ng tradisyong Pilipino tuwing Kapaskuhan. Nagsisimula ito tuwing ika-16 ng Disyembre at matatapos naman ito sa 24 ng nasabiring buwan. Pangalawa, huwag pumatay ng insekto. May mga Pilipino raw na naniniwala hindi dapat mapatay ng insekto sa araw ng Kapaskuhan. Posible raw kasing magdala ng kamalasan ang pagiging malupit sa mga insekto. Hayaan daw itong makisalo rin sa saya ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Pangatlo, huwag maligo. Ang paliligo raw sa araw ng Pasko ay isang akto ng pag-aalis ng paparating na swerte sa buhay. Kaya para mapanatili ang mga ito, hayaan muna ang sarili na mangamoy. Pang-apat, paglalagay sa kaldero ng bigas, barya at itlog. May mga Pilipino umanong naniniwala na pampasagana daw ang paglalagay ng bigas, 12 barya at 12 itlog sa kaldero.
At pagdating ng araw ng Pasko, lulutuin daw ang itlog at bigas. Itatabi naman ang mga barya para sortahin ang negosyong tindahan. Ang paglalagay naman umano ng mga bulak sa gilid ng bintana ay simbolo ng kadilisayan ng pagsilang ni Jesus. At dahil ang pangunahing katangian ng bulak ay magaan, naniniwala ang ibang Pilipino na magiging ganoon din ang kanilang buhay sa darating na taon. Pang-anim, paghahain ng malalagkit na pagkain. Ang paghahain umano ng malalagkit na pagkain tuwing bagong taon gaya ng biko, chikoy, butchi, palitaw at kalamay ay nakakaakit ng swerte. Malaki ang posibilidad na dumikit sa isang tao ang magandang kapalaran. Pang-pito, pag-iingay. Naniniwala ang maraming Pilipino na ang pag-iingay ay makakatulong para mapalayas ang mga umaaligid na kamalasan at negatibong elemento sa loob ng bahay. Kaya may ibang nagpapaputok. O kaya naman, para mas ligtas na pag-iingay, pagpapatugtog ng malakas at paggamit ng torotot. Pang-walo, paghahain ng 12 prutas na bilog. Ibig sabihin, kung may 12 prutas ka na nakaahin sa hapag ng isang household, 12 buwan din silang susurtahin sa bahay. Pang-siyam, pagsusuot ng damit na may disenyong polka dots. Ang polka dots ay bilog na tila hugis barya. Kung gayon, malaki ang tsansa na lumapit at kumapit sa isang tao ang biyaya ng pera kung siya ay magsusuot ng damit na may disenyong polka dots. Pang-10, pagtalon. Sikat na paniniwala para sa mga bata ang pagtalon pagsapit ng bagong taon. Magiging mabilis daw kasi ang pagtangkad nila sa kanilang pagtanda kung gagawin nila ito. At yan lamang po ang kultura, tradisyon, paniniwala at pamahiin naming mga Cebuano.